today, patuloy po namin kayong aawitan at sasambahin, O Diyos, dahil alam po namin na Ikaw ay higit pa at sapat sa aming buhay, sa aming pangangailangan, O Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Come on, church, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Come on, church! At higit pa. Hallelujah! O Diyos, ito po ang katotohanan, Panginoon, na tunay na Ikaw ay higit. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa aming pangangailangan, sa aming buhay, O Diyos. Come on, pwede mo ba nating sabay-sabay na muling awitin ito? Minsan pa, ikaw ang aking pastol. Come on, pwede po ba natin itong mas lakasan pa? O Diyos, ikaw ay sapat na sa aming buhay. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Minsan pa, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo sa gana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang
Yes, Lord, Ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Amen. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ipagpapatuloy po natin ang tema ng ating anibersaryo na may kinalaman po sa pananampalataya, or yung tema po natin na hango po sa Ephesians 3:20, that our God is able. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan para sa araw na ito ay faith that believes God as our provider. Faith that believes God as our provider. Kumusta po kayo? Ang bawat isa po sa atin ngayon, posible ay may mga pangangailangan o matinding pangangailangan. Pero alam niyo po ba, sa tulong po ng ating Panginoon at sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, napakahalaga na makita natin ang ating Diyos na nagkakaloob sa lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verses 5 to 8, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere man or mortals do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. When we say that God is our provider or God will provide, ito po'y hango sa isang kwento sa Old Testament na kung saan si Yahweh ay binansagan o lumabas ang kanyang isa sa pinakamagandang attribute na kanyang pagka-Diyos, yung pong Jehovah Jireh, or God will provide. God is our provider. Meron pong katangian ng Panginoon na nagbibigay pangako sa ating mga buhay na anuman po ang ating kaharapin na pangailangan, surely the Lord will provide for all our needs. Ito po ay hango sa Genesis chapter 22 verses 1 to 14, kung saan ang kwento ni Abraham at ni Isaac nung sila po'y inutusan ng Panginoon, naialay po ang kanyang nag-iisang anak. Doon po nakita ni Abraham ang probisyon at pagkakaloob ng Panginoon na tamang-tama lang po yung timing, right on time, hindi po nahuhuli ang Diyos pagdating po sa pagkakaloob sa ating mga pangailangan. Alam niyo po, lahat po tayo ay may pangailangan. Iba-iba po ang concern na dapat po katagpuin sa ating mga buhay. In fact, sa Matthew chapter 6, may binanggit po doon na basic o 5 basic na pangailangan na meron ng isang tao. Food, clothing or fashion, family, friends, and even for our future's need. Sa government term, ang tawag ho dito ay statutory needs, meaning mga pangailangan po na agaran pong dapat nakatagpuin. Sila po ay tinatawag nating basic, essential, and first priority. Kayo po, ano po ang mga basic needs po ninyo o statutory needs? Things or needs that we cannot live without. Pero alam niyo po ang problema, today, we are not just surrounded by these statutory needs, but we are also surrounded by what we call unnecessary needs. Mga bagay po na pwede naman pong wala, pero ito ho'y nagkukos na o nagiging sanhi ng worry, ng concern, ng anxiety sa ating mga buhay. Kagaya po ng technology, internet, wifi, gadgets, coffee, saan po bang magkakape, anong klaseng kape, social media followers, etc. These are the things na pwede naman pong hindi kailangan o agarang katagpuin, mga unnecessary, but sometimes they make us feel discouraged and distracted. Alam niyo po, ang salitang provider or God is our provider ay nagmula po sa dalawang salita, pro saka vide. Pro means before o bago, vide means to see. Diyan po kinuha yung salitang video. Pag pinagdugtong po yung dalawang salita na yan, ang ibig sabihin po niyan, nakita na bago pa man kinailangan o nangailangan. So when we say God is our provider, Jehovah Jireh, God who provides, ang ibig po sabihin nito ay God already sees our needs even before they arises. Nakita na ni Yahweh ang iyong pangangailangan bago mo pa man ito kailanganin. Nakita na ng Diyos ang lahat ng ating mga worries, needs, and concern bago pa man po ito sumulpot
sa ating mga buhay. Kaya nga po, hindi po tayo dapat mag-alala. Ang provision principle po natin para sa araw na ito is, when you put your faith in Christ, God commissions Himself to protect, provide, and care for our needs. In fact, ang sabi po sa Philippians 4:19, my God will supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. So ang isang katotohanan na pwede nating hugutin dito ay, God always provide for His children, though often it is not in the way we expect or hope. Laging nagkakaloob ang Diyos, subalit sa Kanyang mahimala at misteryosong kaparaanan ay lagi po siyang nagkakaloob sa mga paraan na hindi po natin maunawaan o maintindihan. Ang sabi ni John Piper, God is always doing 10,000 things in your life. At alam niyo po, we may not be aware of at least 3 of them sa 10,000 na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, kikilanlin po natin ang Panginoon sa Kanyang mahimala at misteryosong kaparaanan at sa Kanyang kadakilaan ng pagkakaloob sa ating pangailangan sa ating mga buhay. Pero may paalala. Let us always remember that God promises to provide our needs, not our greed. Kasabay po kasi sa ating pong kagustuhan na katagpuin ng ating pangailangan, naroon din po ang tukso ng kaaway. In fact, dun sa verse na binasa natin kanina sa Hebrews 13, meron pong 3 traps or patibong o bitag o tukso ang kaaway na inilalagay sa atin habang tayo po'y nangangailangan sa pang-araw-araw. Ang 3 ito ay ang greed, pagiging ganid, ang takot, fear, at ang spiritual error o paglihis po sa katotohanan. Ang 3 ito ay pinangakuan ng Panginoon nung nilagyan niya ng pangako na kaya niyang katagpuin at kalabanin ang banta ng pagiging ganid, ang takot at maging yung tendency natin na lumihis sa katotohanan because God is our great provider. So, how does God provide for our needs? How does God meet our needs against greed, against fear, and even against spiritual error? Number 1, we must believe, I must believe, you must believe that God provides His presence to deliver us from His greed. Alam niyo po, ang ganid ay ang isang maling kaisipan na tayo'y magkukulang, kukulangin, at hindi magiging sapat ang kung anumang meron po tayo. Kaya nga po, ang provision ng Diyos dito ay yung katiyakan po, nasasamahan niya tayo at kailanman hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Yun po yung sinasabi sa Hebrews 13. Starting from verse 5, sabi dito, keep your life free from the love of money, be satisfied with what you have, for He Himself has said, I will never leave you nor abandon you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Alam niyo po mga kapatid, ang pangako ng Panginoon na hindi kita iiwanan ni pababayaan man ay halos katumbas po ng isang katotohanan o prinsipyo na ang Kanyang pagsama, ang Kanyang presensya ay laging sasa atin. Ang problema po ng greed ay isang problema po ng kawalang katiyakan na ang Diyos ay palaging sumasama sa atin sa lahat ng ating pinagdadaanan at sa lahat po ng ating mga sitwasyon sa ating mga buhay. Ginamit po niya dito yung salitang, I will never leave you nor forsake you. Actually po, it is considered sa original Greek word, translation as triple negation. Ang ibig sabihin po, puros negative pero ang resulta po ay positive. Hindi talaga. Parang ganito pong ibig sabihin, I will never, no, not ever, forsake you. Never, ever forsake you. Ang sabi po sa Bible, 1 Timothy 6 verse 10, the love of money is the root of all kinds of evil, and by craving it, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Now, notice mga kapatid, hindi po sinasabi sa talatang ito na ang pera po ang ugat ng kasalanan. Ang ugat ng kasalanan at sanhi ng pagkakasala sa tao, hindi yung pera, kundi yung pagiging ganid o pagmamahal sa salapi, higit pa sa ating Diyos. Dito po tayo nagkakaproblema. Kaya po, sa aklat ng Timoteo, meron pong warning si Paul sa mga may pinagdadaanan o struggle pagdating po sa pera or greed. Sabi dito, instruct those who are rich in the present age not to be arrogant or to set their hope on the uncertainty of wealth,
but on God who richly provides us with all things to enjoy. Now, hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan nila, pero possibly nandun yung worry, pero kasabay po doon, ang worry kasi hindi lang tumatama sa walang-wala, pati din po sa meron at sobra. Kasi nga po, pag tumama na po yung greed, lagi nating iisipin na hindi sapat at kulang po ang hawak na meron po tayo. Kaya nga po, ang paalala po ni Paul ay huwag tayong magyabang. Don't become arrogant and start putting our hope in our wealth. Instead, put our trust in God who richly provides all things. Now, pwede mong sabihin, mabuti na lang ang kinakausap po ni Apostle Paul dito ay mga mayayaman. Hindi naman ako mayaman. Alam niyo po ba, mga kapatid, na lahat po tayo ay mayaman. Lalong-lalo na po kung tayo po ay may hininga, may buhay, kung tayo daw po ay kumikita ng mahigit 180 to 200,000 a year na sweldo. Ibig sabihin po, nasa between 15,000 po iyan. Ikaw po ay 98% na mayaman. Ikaw ay mayaman, higit na mayaman sa 98% sa world population. That is according to Global Wealth Calculator. Nang ibig sabihin po, mga kapatid, bawat isa po sa atin dito talaga ay mayaman. Kaya lang po, hindi lang po natin nakikita na tayo ay mayaman at pinagpala ng Diyos kasi po, lagi pong naiisip natin na kulang pa rin. Alam niyo po ang tawag po dyan? Pagiging ganid o greed. God wants us to keep our lives free from the love of money. Meron pong mga alamat o myth o sabi-sabi na dapat po nating buwagin at sirain na may kinalaman po sa pag-usbong ng ganid o pagiging greedy sa ating pong mga puso. Number 1, ang money myth o mga alamat patungkol sa pera na mali. My net worth determines my self-worth. Ang halaga ko bilang tao ay nakasalalay sa halaga ng perang taglay ko. Mali po yun, mga kapatid. People tend to think that the more wealth they have, the more important they are to themselves, to others, and to God. Kala po ng iba, pag marami silang pera, mas mahalaga sila kaysa sa ibang mga tao sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iba na nakakita sa kanila. Ang totoo niyan, mga kapatid, ay ito po ay maling-mali po na pananaw. Alam niyo po, how do we measure our worth? Not by our net worth. Ang principle po is, you can't measure God's blessing by your bottom line. If we measure God's love by how much money people had, who would be the most loved people in our world today? Hindi natin pwedeng sukatin na dahil tayo po ay maraming pera, nakakaangat kumpara sa iba, mas mahal po tayo ng ating Diyos. Hindi po totoo yon. Alam niyo po, naobserbahan niyo po ba yung mga taong dating wala at nagkaroon? Hindi naman lahat po, no? Pero have you ever noticed that when some people get rich or experience progress or become famous, they become arrogant and they become an expert on almost everything na issue sa kanilang mga buhay. Dito po nagsisimula yung issue ng pagiging ganid o greedy sa ating mga buhay. Some people think that they are experts on everything because they have a lot of money. Ang tawag po dyan is arrogance, pagmamayabang. Ang katotohanan, mga kapatid, you determine your self-worth based on your relationship with God. And God said He loves you so much that He has your name engraved in the palms of His hands, and God loves you whether you are rich or poor. Alam niyo po, hindi natin dapat goal o nasain na abutin ang matinding kayamanan. Ang goal po natin dapat ay magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa na tayo po'y mahal ng Diyos at ang Diyos po'y nagpapahalaga para sa atin. Of course, hindi po ibig sabihin dito na hindi na tayo magtatrabaho o huwag natin kailanganin yung pera. Ang ibig lamang po sabihin ay huwag tayong mahulog sa patibong ng pagiging ganid sa salapi o pera. Meron pong study sa mga nakaranas po ng patimpalak, kagaya po ng Olympics or mga pagsali po sa Olympics. Yun daw pong mga nakakuha po ng silver medal ay iniisip po nila na dapat ay nakuha daw po nila yung gold. Yun naman daw pong nakakuha ng gold, iniisip nila, dapat ay mas nakuha pa ho nila yung mas mataas. Pero alam nyo po, yung daw pong mga nakakuha ng bronze medal, lagi nilang iniisip, at least kahit papano ay nakuha o nakamit, nasungkit ko ang medalyang ito. No? Laging naroroon po yung tukso o temptation ng pagiging discontent o ganid. Mga kapatid, maling alamat o myth yan patungkol sa kaperahan. Pangalawang myth po sa pera ay yung more money will make us happy. Pag mas maraming pera, mas masaya tayo. Hindi po totoo yun. Alam nyo po, most people who are addict
and materialistic consumers are never satisfied. They want to keep up with the rich people, popular, and media influencer who live rich. They fall into the trap of possession obsession, and they just want to have more stuff, and they want it now. Alam niyo po, yun yung problema kapag tayo nai-impluwensyahan ng social media, ng kapaligiran, ng mundo po tayo. Okay lang po nawa na makita at maintindihan natin yung mga statutory needs, mga basic needs na dapat po nating idulog sa ating Panginoon at katagpuin. Pero pag tayo nahulog na sa mga unnecessary needs, dito po nagsisimula ang pagiging greedy o ganid. Ang reality sa mga tao na nahuhulog sa pagiging ganid, sa salapi o kaperahan, they spend money they don't have in order to buy stuff that they don't need to impress people that they don't like. Totoo po yun, di po ba no? Parang hindi na po patungkol sa pangangailangan talaga eh. Patungkol na ho ito sa sasabihin ng iba at kung ano po ang magiging pananaw nila para sa atin. Kaya po, nadadagdagan tayo ng worry, nadadagdagan tayo ng anxiety, nahihirapan tayong sumunod sa Diyos. Our world and society and culture today are so materialistic. Do you agree? Nag-agree po ba tayo? Some rich people, they live to impress, not to inspire. That's why they're not happy. Yun yung problema eh. Pero tingnan nyo po yung mga mahihirap, simple lang ang buhay, payak. Makikita nyo po na magkakasama sila bilang pamilya, wala man silang mga kagamitan o material na meron yung iba, naroroon po ang tunay na kagalakan. Ang takeaway truth po natin sa prinsipyong ito is this: if your satisfaction and happiness are tied to your money, then when the money is gone, you have nothing else to hold on. Yun po yung problema. Hindi ko po sinasabi na wag nating nasaing magtrabaho, magkapera, umunlad, magtagumpay. Pero kapatid, naway hindi po natin goal ang magkamit at magkamal ng malaking salapi. Dahil ang warning po sa Hebrews, mahuhulog po tayo sa trap ng greedy lifestyle, pagiging ganid. Bagkus ang nasain po natin at panampalatayahan po natin sa ating pananampalataya na sapat lagi ang presensya ng Diyos para lagi tayong bigyan ng katiyakan na hindi tayo magkukulang, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Merong kwento po sa patungkol sa isang German billionaire na ang pangalan po ay si Adolf Merkler. Siya daw po itinuring na 100 richest people in the world. Alam niyo pong net worth niya, 9 billion. Nung nagkaroon po daw po ng global recession, yung kanyang pharmaceutical company started losing money. Kaya yung pagiging bilyonaryo niya, na-reduce po siya sa pagiging multi-millionaire na lang. Meron pa rin, di ba? Tayo nga, walang million, di po ba? Alam niyo po, nalungkot siya at ang 72-year-old German businessman na to ay nagpaalam sa kanyang pamilya at nagsimula siyang maglakad sa riles ng tren sa lugar nila at siya'y nagpasagasa at nagpakamatay. Can you imagine mga kapatid, no? Mula sa pagiging bilyonaryo, naging multimillionaire na lang siya. Nalungkot siya. Bakit? Yun nga po ang problema at issue ng pagiging ganid. Lagi niyo pong intindihin ito, no? Na ang issue at ang kahinaan ng pagiging ganid ay laging nangyayari, hindi lamang po doon sa wala, maging lalo na doon sa meron po. Don't put your hope and trust in your money. Put your hope and your trust in God alone. Why? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Come on, savor that promise from God for a moment. No? Pwede bang sabihin mo sa sarili mo yan? Hindi ako iiwanan ng Diyos ni pababayaan man. Alam niyo sa mathematics, negative plus negative is equals to positive. Sinabi ni Lord dito, hindi ko talaga, ang ibig sabihin po talagang naglalagay si Lord ng emphasis, hindi ka talaga pababayaan ng ating Diyos. Sabihin mo nga, hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. Dahil po dito, mag-develop po tayo, hindi po ng pagmamahal sa salapi, pagsamba sa trabaho, pagsamba sa negosyo, pagsamba sa material na bagay, at pagkilala na ang ating kahalagahan ay nagmumula sa pera o hawak na material na meron tayo, kundi magkaroon po tayo ng heart o attitude, i-develop po natin yung puso natin na makontento po tayo. Meron po bang talata yan, Pastor, sa Bible? Yes, Philippians 4:12-13. Sabi dito, natutunan ko, I know both how to make do or with little. I know how to make do with a lot. In any and all circumstances, I have learned the secret of being content. Whether well-fed or hungry, whether in abundance or in need, I am able to do all things through Him who strengthens me.
Natutunan ko ang magkaroon at natutunan ko rin ang mawalan. Natutunan ko ang sekreto sa buhay, ang makontento sa lahat ng meron ako. At kaya kong gawin ito sa pamamagitan ng lakas na ipinagkakaloob sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, kaya po natin. Can we just say amen to that? Na kaya po natin na makontento. Lalong-lalo na po, pag naramdaman at naranasan natin ang ever-abiding at powerful, peaceful presence ni Lord sa ating mga buhay. Alam niyo po, contentment is a learned behavior. Greediness is also a learned behavior. And how do we defeat greedy? By being contented sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, mayaman ka kumpara doon sa walang-wala. Kumpara doon sa namatay na o wala na. Mas mayaman ka. At habang may buhay ka, pagyayamanin ka ng ating Diyos. Lalo na kung may contentment ka sa puso. Sabihin nyo nga po ito, I can do all things through Christ. Kasama po dyan yung pangako ng contentment. Kaya mo yan dahil bibigyan ka ng lakas ng Diyos sa ating mga buhay. So, the trap is greed, and Jehovah Jireh provides His powerful presence to deliver us from the love of money. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi ako mahuhulog sa patibong ng kaaway ng pagiging sakim o ganid. Bagkos, makukontento ako, magpapasalamat ako sa Diyos, sapagkat alam ko, kasama ko ang Panginoon. Hindi ako magkukulang. Kagaya ng isang sanggol, hindi po may impress ang sanggol kung bibigyan mo siya ng gold, pera, savings. Bakit? Di pa niya naintindihan eh. Sa isang sanggol, ang sapat lang sa kanya ay ang malaman niya na naroroon ang kanyang magulang, ang kanyang ina, sapat na sa kanya ang gatas. Hindi niya kailangan ang maraming mga bagay. Bakit? Ang presensya po ng kanyang mga magulang, na kanyang ina, ang siyang hinahangad lamang niya. Alam niyo po mga kapatid, have that kind of attitude na malaman po natin, secured po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos at sabihin mo, sapat ang presensya ng Diyos sa aking buhay, sa aking mga pangailangan. Pangalawa, believe that God provides help to deliver us from fear. Ang pangalawang patibong ng kaaway ay hindi lang ganid, pangalawa ay ang takot. At ano po ang ipinangako ng Diyos ni Jehovah Jireh para sa atin sa patibong na ito ng kaaway? Ang sabi po niya sa verse 6, therefore we may boldly say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? May mga tao po minsan po na ini-intimidate po tayo. Siguro po, nagkaroon po tayo ng responsibilidad po dito, meron po tayong nahiraman, o di kaya naman po ay may mga nang i-intimidate sa atin dahil sila'y nakaaangat. Ang pangako ng Diyos ay huwag tayong mahulog sa patibong ng takot o pagkatakot, pag-aalala, pagkabalisa. Bagkos, magtiwala po tayo na sasamahan tayo ng presensya ng ating Panginoon. Merong survey na kinonduct sa mga 30-year-old Filipina women. Sino ho dito, age 30-year-old, at ikaw ay Filipina women, no? Ang kanila daw pong 5 top 5 na kinakatakutan sa buhay o top 5 worry is hindi pa sila ready sa next stage ng life. Meron po ba ditong ganyan? Pangalawa, I don't have a place I can call my own. Wala pa akong matitirhan. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay o lugar para sa sarili ko. Pangatlo daw na kinakatakutan nila sa susunod na stage na kanilang buhay ay, what if I haven't done enough? Paano kung hindi pa sapat ang nagawa ko? Kulang pa. Ako po, talagang fear o worry talaga yan. Malinaw na malinaw. Number 4, days gone by too fast. Number 5, I am getting older and so is my physique. Naku po, para yatang nawawala na yung figure ko. Nakita niyo po mga kapatid, no, ang patibong ng takot. Hindi natin nai-enjoy yung day by day, hour by hour, moment by moment na binibigay sa atin ng Diyos. Ang fear po lagi talaga ay bully sa ating mga buhay. Now, ang humor po dito ay, ba't mga babae lamang po, pastor, 30-year-old Filipino women? Nasaan po yung mga lalaki? Ba't hindi sila sinali? Well, ang humor po dito ay, walang choice po yung mga lalaki, kundi tulungan, buhatin, pasanin ang mga kinakatakutan at kinakabalisahan ng mga kababaihan, lalo na kung ang mga babaeng yun, yung mga asawa po ninyo at mga girlfriend po ninyo. Damay-damay po tayo sa worry at fear na nararanasan nila. Alam niyo po, maraming itsura ang fear. Marami pong pinsan o kamag-anak ang takot. Narariyan po si worry, si concern, si insecurity, si panic, si anxiety, si depression, si insomnia, si sleeplessness, si paranoia, si phobia, si terror, si needs, si security, si assurance, si distress, at si uneasiness. Pero ano man po ang tawag o kamag-anak ng takot na ito,
Lahat pong ito ay nagpapakita na ang takot po ay hindi emotion kundi isang spirit, isang demon lurking and oppressing and deceiving us. Alam niyo pong kayang gawin ng takot? It can paralyze you, it can limit you, it can put you in a box, it can deprive you of all the good and great things from happening na galing at pinangako ng Diyos. It can even saps our energy. Ano daw pong ibig sabihin ng fear? False evidence appearing real. Kasi hindi po siya talaga totoo. Maramihan po sa kinakatakutan natin, worry natin, hindi po totoo at hindi pa nangyayari o hindi mangyayari. Pero alam niyo po kung ano pong dadaig sa fear? Faith. Kung ang fear po ay false evidence appearing real, ang faith naman po ay forwarding all issues or fears to heaven. Come on, dalhin mo sa Diyos ang iyong kinakatakutan, dalhin mo sa ating Panginoon sa harapan ng ating Diyos ang lahat ng mga issues or fear na meron ka. 2 Timothy chapter 2 verse 7 says, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatakot, bagkus binigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng pagmamahal at pagpipigil sa sarili. Ano man po ang kinakaharap natin sa ngayon sa pangkasalukuyan, whether you're a parent, a single parent, a young professional, a youth, or even an adult, may pinangako po ang ating Panginoon. Ang kanyang presensya, kayang kalabanin, kayang harapin ang mga takot at banta ng takot sa ating mga buhay. Ang sabi sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will hold you with my righteous right hand. Notice, kapatid, yung ginamit na right hand. The word right hand in the Bible always talks about the powerful hand of the Lord. Nang ibig sabihin po, ang lakas, pwersa, kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos ay sumasa iyo, nagbaback up sa iyo, panig sa iyo, para hindi ka mapuno ng pagkatakot sa buhay. Alam niyo po, mga bata, pag hawak-hawak nila yung kamay ng kanilang mga magulang, makikita po nila na sila po'y secure, sila po ay bantay sarado at wala pong pwedeng makaagaw sa kanila kahit sino man. Naway, ganun din po ang maramdaman natin. Imagine nyo po, sa kinakatakutan at kabalisahang meron ka ngayon, hawak-hawak ka ng righteous right hand, makapangyarihang kamay ng ating Panginoon, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Alam nyo po, kingdom comes and kingdom will go, needs will come and needs will go, but always remember this, that if your life is connected to Jesus, He is always the same yesterday, today, and even tomorrow or forevermore. Hindi nagbabago ang Diyos mo. Magbago na ang lahat, hindi magbabago ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng isang leadership expert na si Zig Ziglar, ang fear daw po ay dapat i-spell po natin as forget everything and run. Yun daw po yung negative na definition ng fear. Pero dapat daw po as a Christian, sa ating pong pananampalataya, harapin natin ang fear, at ang meaning po dapat ay face everything and rise. Face everything and rise. Don't fall into the trap of fear. Why? Because Jehovah Jireh is near and He cares and He will help us in times of our troubles. Amen? Number 3, at last. The faith that believes that God provides is that we must believe God provides spiritual leaders to deliver us from our error. Nanampalataya po tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya na naniniwala na ang Diyos ay kayang katagpuin ang ating pangangailangan ng direksyon at gabay upang hindi tayo mahulog sa paglihis sa katotohanan. Now, kung papansinin niyo po, ang tatlong trap ng kaaway o bitag sa ating mga buhay ay ang pagiging ganid, sakim, ang pagkatakot o pag-aalala, at ang tendency o kakayahang lumihis sa katotohanan. Now, notice mga kapatid that we're using the book of Hebrews as our reference. Ang book of Hebrews po ay patungkol po sa mga Christian na drifting away from the Lord and from the faith and from the church. At ang ilan po sa mga dahilan kung bakit sila ay nalalayo at sila po ay nangangahulog po na bumalik sa dating nakagawian at nagbabackslide sa kanilang pananampalataya, marami pong dahilan, pero ilan po dito yung pagiging ganid at sakim. Sila po ay nahuhulog sa tukso ng sanlibutan, sa offer ng world, kaya nga po napupuno sila ng greediness, at yung iba naman po ay dahil sa worry o concern na sila ay kukulangin sa kanilang pangailangan.
Pero ilan din po dito na dahilan kung sila nangangalayo sa kanilang pananampalataya ay sapagkat sa mga panahon pong iyon, imagine po, napakatagal na, ay maraming mga bulaang propeta at bulaang pagtuturo na lihis po sa sinasabi ng salita ng Diyos, kaya sila po nagdi-drift away from the Word of God and they fall into spiritual error. Tingnan niyo po ang verse 7. Remember your leaders who have spoken God's word to you. As you carefully observe the outcome of their lives, imitate their faith. Ito po'y panawagan, hindi lamang po ng pagsunod, pagkilala ng authority, kundi paggalang sa mga spiritual leader na ipinagkaloob ng Diyos bilang pangako na hindi kailanman tayo papayagan ng Diyos na mahulog sa maling katuruan bilang patunay po na siya'y laging magkakaloob sa atin ng gabay at patnubay upang manatili tayo sa ating katotohanan. Mula pa po sa pagpapasimula ng simbahan, sa Biblia, magpasa hanggang ngayon, God has been providing faithfully leaders to give direction for our spiritual life. May mga pastors, mentors, leaders na talagang matyagang nagtuturo at gumagabay sa ating pananampalataya para matiyak po na tayo po ay mapakain ng spiritual na pagkain at tayo po'y lumago sa ating buhay spiritual. Mga kapatid, without a pastor or mentor, you will fall into sin, into a temptation and error. Marami pong mga sikat, tanyag na nagsimula ng mga leader, spiritual, even mga Christian and churches. Subalit dahil wala silang accountability, wala silang humility, walang pagpapasakop, wala pong taong pwedeng mag-correct sa kanila. They are not under an authority na pwede silang i-correct. O kahit tayo po, there's always that danger of spiritual error. At alam nyo po, mas matindi po itong problema. Come to think of it, mga kapatid, no, mas matindi pa to sa problema ng greediness, pagiging sakim, o pagkatakot, pag-aalala sa ating pangailangan. Sapagkat pag nalayo ka talaga sa Panginoon at napunta ka sa maling turo, talagang hindi mo makikita at hindi mo na mararamdaman ang presensya o pagsama ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Hebrews 13 verse 9, do not be led astray by various kinds of strange teaching, for it is good for the heart to be established by grace and not by food regulations, since those who observe them have not benefited. Kailangan po mag-ingat po tayo, magbantay po tayo. And always pray, lagi tayong maging concerned, hindi lang po na, Lord, katagpuin mo aming pangailangan, pagkaloob mo po kami ng salapi o pera, isama din po natin sa prayer, Lord, help me, Lord, na lagi po akong gabayan ninyo through pastors and teachers and leaders na ako hindi malihis sa maling katuruan sapagkat magkakaroon po tayo ng matinding problema. Alam niyo po, pagdating po sa pangatlong puntos na ito, meron pong dalawang bagay na hinihingi ang author ng Hebrews. Una, alalahanin po natin ang mga taong ginamit ng Diyos para tiyakin na hindi tayo malihis sa maling katuruan. Pangalawa, sundin po natin sila. Sundin po natin at igalang po natin sila sa ating mga buhay. Alalahanin po natin ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagpapagal upang ihanda ang salita ng Diyos, ang katotohanan, at ituro po sa atin upang matiyak yung nourishment at growth ng ating spiritual life. Let us thank God for our pastors, for our leaders, and even for our mentors na patuloy po na nagtuturo at ginagawa po ang lahat ng paraan upang magabayan po tayo sa spiritual po nating pangailangan. Yung iba nga po sa kanila po ay nangamatay na kagaya nga po sa konteksto dito sa Hebrews. That's why siguro ganun po ang panawagan ng author ng Hebrews. Remember them, kasi some of them are still alive during that time, and maybe some of them had been killed or persecuted because of their faith sa ating Panginoon. We are to remember them. So may tanong po ako sa inyo, do you still remember those people, leaders, pastors na ginamit ni Lord? Kung sino ka man ngayon, ano man po yung alam na yung merong alam ka ngayon na nagpatatag sa iyong pananampalataya, have you ever thanked them? Have you ever thanked God for them, even their families? Have you ever even visited them para mapasalamatan sila sa kanilang mga ginagawa? We are to look at the outcome of their lives and imitate their faith. We should praise God for their tremendous legacy and spiritual leadership na iniwanan po sa ating mga buhay at patuloy na itinuturo. Meron ko po bang
Naalala ang mga tao na ginamit ng Diyos para i-provide yung needs mo sa yung spiritual nourishment and growth. Pwede mong ilagay sa comment section, pasalamatan mo sila, banggitin mo sila. At let us always appreciate those who prepared the Word of God for them. Alam niyo po, meron pong financial coach tayo ngayon, physical coach, pero alam niyo po, sa church lang po tayo makakaranas na meron pong matyagang mga tao na nagiging spiritual coach po sa atin. At ang church po mismo ay nagpaplano paano ka palalaguin. Ang kailangan na lamang po natin gawin ay sumunod, dumalot, sumulpot, at magpasakop po sa spiritual authority na meron po tayo. Pwede na po natin silang pasalamatan. Tingnan niyo po ang sabi dito, obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they can do this with joy, not with grief, for that would be unprofitable for you. Alam niyo po, napakasarap pong isipin no na pagaanin po natin ang trabaho ng mga pastor, ng mga mentor, ng mga leaders para sa atin. Huwag na po tayong magtago, huwag na po tayong sumuway, huwag na po tayong magmatigas, sumunod na lang po tayo. Anong saya po ang mararamdaman at anong impact kaya ang pwedeng magresulta kung tayo po ay magko-cooperate, kung tayo po talaga ay susunod sa bawat salitang itinuturo at naririnig po natin, kung tayo makikiisa sa ating mga life groups, sa ating pong church activities, sa ating church services, even sa ating church project. Di po ba walang grief o kalungkutan na mararanasan ng mga leaders po natin bagkos lalo silang gaganahan na maglingkod, lalo silang gaganahan na sumunod sa Panginoon, lalo silang gaganahan na mag-reach out sa maraming mga tao. Bakit? Nakikiisa po tayo para doon. Do you agree mga kapatid that we need to participate and cooperate with our pastors and leaders? Hindi po ako nagsasabi doon dahil pastor ako. Ang nagsasabi po niyan ay ang salita ng Diyos mismo. May tanong po ako sa inyo. Most of us here are possibly praying, I hope I could have a good pastor, I could have a good life group leaders. Pero ang tanong po dito is, are you a good disciple? Are you a good member? Are you a good follower of the Lord Jesus Christ? Tayo po ba'y sumusunod talaga sa ating Panginoon? Alam niyo po, ako bilang pastor, here's my prayer po para sa bawat isa po sa atin. Sometimes I pray like this, Lord, there were some times of grief. I grieve over every marriage that failed. I grieve over every person who at one time seemed to be saved, but then they deserted you. And the church, yung mga nawawala, lumalayo at pinipiling din na magpakita. Nalulungkot, I grieve over the fact that not everyone I witnessed came to know the Lord. I grieve because I wasn't able to get to know everyone personally. But Lord, I've got to say that the joy outweighs the grief by 1,000 times. Pag nakikita ko po na nag-grow kayo, sumusunod kayo kay Lord, hindi po sa tao, ginagalang niyo po ang faith niyo, paano nagpasimula ang Diyos na maganda sa inyo, pinagmamalaki niyo that you are a Christian, you are a member of Zion Christian Fellowship Baliwag, you take part of this, you participate, you cooperate, you carry the burdens, you become a team builder, role player para sa church po natin. Ay, grabe po, no? Ang tinding kalakasan, regalo po iyan para sa mga leaders po natin. So as I close, mga kapatid, may God give us more spiritual leaders na hindi po takot sabihin kung ano yung totoo at dapat nating marinig. Darating yung time, if you keep on avoiding your leaders, your pastors, darating yung time, mawawala ang mga tao na tapat, may malasakit, at mahal ka, at laging sinasabi yung totoo, darating yung time, mapapalibutan ka ng mga taong sasabihin lang nila yung gusto mong marinig, pero hindi sila talaga totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Come to think a bit, mga kapatid, leaders are God's provision for you to be strong in your faith, lalo na po sa mga hamon sa buhay. Palakpakan po natin yung mga leaders po natin. So remember, our God is able. He is Jehovah Jireh, and He promised He will provide His presence to deliver us from our greed. He will provide His help to deliver you from our fear, and He will provide His leaders to deliver you and me from every error na nilalagay po ng kaaway. Let us all believe that God can do all these things sa ating mga buhay. Paano po natin matitiyak that God will really help us, that God will always deliver us sa tatlong bitag ng kaaway na to? Kasi yung huling talata po, yung verse 8, pinaka-importante. Ito yung nagselyo, nagkumpleto po sa tatlong pangako ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po doon sa verse 8, because Jesus said, He is the same yesterday, today,
and forever. Meron kang Diyos na hindi nagbabago. Kapatid, magbago ka man. Magbago man ang pagtingin o commitment mo kay Lord. Magbago man yung mga taong nasa paligid mo, ito isang bagay na hindi po magbabago. Hindi magbabago ang pagtingin ng Diyos para sa iyo. Kapatid, kung meron kang Diyos na ganyan, meron tayong Diyos na ganyan, di po ba't karapat-dapat lamang siyang pasalamatan, sambahin, sundin, pag-alayan ng buhay at paglingkuran. Amen? Let us always believe that God will provide His presence for us. May we have a faith that believes that God is our provider in times of needs. May the Lord bless us all. Let's continue to meet sa ating mga life groups, sa ating mga simbahay. Keep on praying sa ating encounter. And let's always promote our 2 services every Sunday. God bless us all.